Ah, Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po nating mga Pilipino, saan po kayo nandun na sulok po ng mundo, ano po. Binabati ko po kayong lahat ng isang Happy New Year na po. Happy New Year po sa inyong lahat, ano po. Siguro po nagtataka kayo mga kapatid, mga kababayan ko mga Pilipino, kung medyo napapadalang po yung live po natin. Kasi po alam nyo sa kadahilan, sa totoo lang, sa mga kapatid po natin, ayun, pasensya na po kayo, ano po, gaya ko na napag-usapan po natin, paudlot-udlot po yung video po natin, alam na po natin kung bakit, ano po. So, sa mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, ito po yung kauna-unahang video po natin dito po sa 2020, ano po. So, alam po ninyo mga kapatid, mga kababayan ko mga Pilipino, talagang walang ginawa ang inyong lingkod, ano po, wala po tayong ginawa po dito, kundi talagang inikot po natin itong buong Luzon, ano? Ikot po natin itong buong Luzon, tinitignan po natin itong mga kaganapan na nangyayari dito po sa bansa po natin. Particular po dito yung itong infrastructure development programs ng bansang Pilipinas na talagang ginagawa po ng administrasyong ito. No? Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil ito na nakarating pa rin po tayo dito po sa taong ito. Ano po, 2020 na po tayo ngayon. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Saan mo po kayo panig po ng mundo. Mabuhay po kayong lahat. Ano po mga kabayan po natin, nasa Pilipinas man po o nasa iba yung dagat. Mabuhay po kayong lahat at siyempre nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi po nyo iniwanan ang programa po ng katotohanan na sa kabila po ng lahat, ano po, na talagang wala pong ginagawa ang inyong lingkod, kundi sinisikap po natin para mapabuti at tinitingnan po natin para ang mga nangyayari dito sa bansa po natin para may parting po natin sa mga kapatid po nating mga Pilipino na nanonood dito sa programa po natin. Hindi lamang po ito sa mga kapatid po natin mga Pilipino na kung saan nakaka-relate po sila sa Facebook. Ano po, mabuhay po kayong lahat. Ano po, lahat po ng mga ka-DDS po natin, ako po ay humingi po ng dispensa kung hindi po tayo nakakapag-live ng madalas dahil for the first time, ano po, ito po yung kauna-unahan na live po natin dito po sa 2020. So, kaya ito, nandito po tayo. Talagang alam po ninyo, inikot nga po natin itong buong Luzon. Nakikita po natin na talagang napakadami pong programa ang administrasyon ito. Sa kabila po ng lahat na ginagawa po ng Presidente Duterte na pinapabuti ng ating Presidente lahat po ng mga programa po ng bansa po natin na itong nakita po natin ito na election time, ano po, nakita po natin na talagang ating President Duterte na itong mga kanyang mga ipinangako, itong mga kanyang sinabi noong panahon ng eleksyon, ito talagang ginagawa po ng ating Pangulo. Isa lamang po yung hindi po natutupad po dito, itong federalismo sa bansa po natin. Dahil alam po natin na talagang napakadaming bumabatikos, ano po, napakadami pong nagagalit po dito dahil ayaw po nila na pag-usapan regarding po itong federalismo sa bansang Pilipinas. Bakit po ba natin kailangan ng federalismo? Ito po kasi yung naging rason, ano? Ito po yung naging reason kung bakit si President Duterte ay nag-ikot siya, ano po, after he won the President 2016 election, ano po, nag-ikot po si President Duterte, nakita po natin kung ano po yung dahilan kung bakit umiikot ang isang Duterte sa ibang panig po ng mundo dahil po dito po sa federalismo. Bakit po kailangan umikot ni President Duterte? Bakit kailangan niyang alamin kung ano yung mga aspeto na gagawin kung bakit kinakailangan po yung federalismo. Yan po isang reason kung bakit siya umiikot. Pero ano pong ginawa po nila dito? Binabatikos po nila ang ating presidente. Lahat po ng pagbabago, lahat po ng naisip na maganda ng ating Pangulo, binabatikos po nila. Ang masama pa po dito mga kapatid, ano po? Itong ginagawa po ng ating Pangulo, ano? Instead na suportahan itong mga karamihan pa po dito, mga cabinet members, cabinet secretary, mga kalyado po ni President Duterte. Instead na suportahan ano po, itong mga magandang programa ng gobyerno po natin. Wala po silang ginawa po dito kundi batikusin ang ating Pangulo. Binabatikos po nila. Ang masama pa po dito, mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, mga nasa posisyon, mga senador, ano po, mga congressman, sila po yung mismo na dapat na tumulong, sumuporta dito sa ating Pangulo. Sila po yung bumabatikos po dito. Ginagawa po ng ating presidente, ginagawa niya po lahat ng paraan, ano po, para po maiangat yung economy ng bansang Pilipinas. Pero ang ginagawa po nila dito, hinihila po nila po ba ang ating Pangulo. Pero wala po tayong marinig, wala po tayong makita sa ating Pangulo na
siya binabalikan niya itong mga tapong hindi po. Ang ginagawa po ng isang Rodrigo Roa Duterte, siya po ay wala pong sawa po sa kanyang trabaho. Kumbaga, talagang kahit po anong mga batikos ang ginagawa po niya sa ating Tatay Digong, continuous po yung kanyang ginagawa na talagang pinagpapatuloy po niya yung kanyang ginagawa bilang Pangulo at yung mga ipinangako po niya during election time. Nakita naman po natin 2016 hanggang sa ngayon, itong mga dilawan, itong mga taga-Liberal Party, wala po silang ginawa po dito kundi sirain ang ating Pangulong Duterte. Gumawa po ng mabuti ang ating Pangulo, wala po silang ginawa kundi pangit lahat po, wala po silang inisip, wala silang ginawa po dito kundi siraan si Presidente Duterte. Nakita po natin itong mga programa na talagang punong-puno, napakadami po. Kung umuwi po kayo dito sa Pilipinas, mga kapatid po natin, mga kabayan po natin, mga Pilipino, nakikita po natin dito yung kanyang mga ginawa po dito. Kaya nga po, ini-encourage ko lahat ng mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, mga Pilipino, na sana po magkaisa po tayo lahat. Suportahan po natin, tulungan po natin ng todong-todo, bonggang-bongga si President Duterte. Siyempre, itong sinasabi po natin, totoo po lahat ito. Isipin niyo po dito, 2016 pa lang pinag-usapan na po yung federalismo sa bansang Pilipinas. Pero anong ginawa po nila dito? Ayaw nila. Ngayon nga, hindi na ako nila binabanggit. Wala na ako tayong narinig na binabanggit po nila itong federalismo dito sa bansang Pilipinas. Pero ang ating Pangulo, wala po siyang sawa po dito. Na talagang tuloy-tuloy yung kanyang ginagawa, yung programa na ginagawa ng ating Pangulo Duterte, ay nandyan po yung mga programa, infrastructure development program sa bansang ito. Pero gayon pa man, sasabihin po natin kung bakit pa inaayawan po nila itong federalismo sa bansang Pilipinas. Kasi po, yan nga po yung naging reason kung bakit iniikutan ni President Duterte ang iba't ibang panig po ng mundo at alam po ng ating Pangulo na talagang ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas po ay huling-huli po tayo dahil nakita po natin yung mga kalyado po natin, itong Amerika, Russia, Japan, nakita po natin mga federal country po ito. Pero alam po ninyo mga kapatid, nakita po ng President Duterte na talagang napakaganda ng isang bansa na talagang federal country. Dahil alam po ninyo, ang mga umaayaw po dito, alam naman po natin kung sino-sino ito, di ba? Nakita po natin na talagang ayaw po nila na maging federalismo yung bansa po natin. Kasi po, punta po tayo sa Middle East. Very advanced po sila. Tayo na lang Pilipinas po, huling-huli po tayo. Hindi ko nila pinag-uusapan ngayon. Hindi ko nila binabanggit itong federalismo dito sa bansang Pilipinas po ngayon. Dahil po alam po ninyo, itong mga tamad, mga barangay at mga local official, sila po yung mga umaayaw, sila po yung mga tamad na mga politiko na wala pong ginawa, kundi nag-aantay lamang po ng pondo para kurakutin. So ito po yan, yung mga tao po na ito, na ayaw po sa pagbabago. Ganyan po talaga kagago. Itong mga hinayupak po na ito na wala po silang inisip kundi pansarili. Kaya po sinasabi ko po dito mga kapatid, hindi po tayo nag-uumpisa, mga pasakadya lamang po ito, nag-uumpisa pa lamang po tayo dito sa programa po ng katotohanan. At saka gayon din nga po, bago tayo tuloy-tuluyan na magpatuloy dito sa programa po natin, binabati ko po yung mga kapatid po natin, mga guardians, saan mo po kayo panig po ng mundo, binabati ko po isang magandang hapon nyo po sa inyong lahat. Mga DDS po natin, all groups of organization, iba't ibang panig po ng mundo, mabuhay po kayong lahat, salamat sa inyo. At saka siyempre, of course, binabati ko po dito yung pinakamamahal kong writer, none other than the writer of Gods and President books of President Rodrigo Roa Duterte, na pati po itong ali po na ito na binabatikos po nila, ever since po 2016, ilang taon na po itong lumipas, hanggang sa ngayon, binabatikos po nila, hindi po makapag-move on, itong mga may ayaw po sa pagbabago. Bakit po natin sinasabi na may ayaw sa pagbabago? Isipin niyo po dito personal money, sarili po niyang pera, yung writer po natin, dahil po wala pong iniisip na masama itong writer po natin. Siyempre pinakisamahan po lahat, para magkaroon po tayo ng launching at sa ibang panig po ng lugar, particular po sa Malacanang, at man lang po sa pamamagitan po ng libro. Siyempre po, alam po ninyo, makikilalang todong-todo ang ating bansa, ang ating presidente, kung gaano siya kabuti sa pamamagitan po ng libro po na ito, dahil inilalarawan po dito ang mga infrastructure development programs ng bansa po natin. At siyempre, yung istorya ng buhay po ng ating Pangulo. Dahil sinasabi po nila, masama si Digong, mamati si Digong, bastos si Digong, rapist si Digong. Hindi po totoo yun, wala pong katotohanan. Ito po ay gawa-gawa lamang po nila, ng mga pinapasama po nila, itong mga aso-aso ng mga dilawan, na wala po silang ginawa, kundi siraan si President Duterte. Bayad dito, bayad doon. Ganyan po sila kagago. Itong mga putang inan to. Pasensya na po kayo kung tayo nag-Espanyol po tayo. Isipin niyo po dito halos maghiwalay itong si writer
Nadia Olobam. Ano po? Para lamang po pumunta sa Pilipinas, balik sa Japan, pumunta sa Pilipinas, balik sa Japan. Gumagawa po siya ng paraan ano po para hanggang sa ngayon po continuously na gumagawa po ng paraan itong writer po natin na sana po makilala yung libro niya sa buong mundo at least man lang ano po. Hindi lamang po ito ang pinaka main purpose po nito. Yung proceeds po ng libro po na ito na kanyang ginawa na po, ito po itutulong sa mga kapatid po nating mga mahihirap, mga kababayan po natin na nangangailangan po ng tulong. Ito po yan. Hindi po natin iniisip po dito yung ginawa ni Nadia Olobam yung libro niya para magpayaman. Hindi po ganun ang usapin po dito. Ano po? Isipin niyo po dito ha. Yung puso niya, tingnan po natin ha. Yung puso niya, kung gaano kalinis, kaganda yung hangarin ng writer po natin para makatulong sa mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, mga Pilipino, para matulungan po sila. Pero anong ginawa po nitong mga ilan, ano po na iniisip po ng writer po natin na magiging daan po sila para magkaroon po ng kahit na paano man lang magkaroon po tayo ng launching dito po sa Pilipinas po, ano po. Pero anong ginawa po nila, no? Yung pala nakikipagsabwatan, nakikipag-connive itong mga hinayupak po na ito na lumalapit po sa writer po natin para po mapalapit ano po kay Miss Nadia Olobam. Ano po itong mga ibang mga vloggers po natin, sabihin natin mga DDS kuno, ano po, mga DDS kuno na nagmamalasakit sa ating writer na promote yung libro ng ating writer. Pero ang ginagawa po nila dito, yung pala binabatigas po nila yung libro ng ating writer na sinulat po niya na libro po ng ating Pangulo. So alam po ninyo mga kapatid, ito masasabi ko lang ano po sa mga kapatid po natin, sa mga DDS po natin, particular po dito yung mga DDS vloggers, ano po. Ito makinig kayong lahat ha. Ako hindi ko kayo pinipersonal po dito. Alam po ninyo halos makipaghiwalay yung asawa po ni Miss Nadia Olobam sa kanyang daddy. Na po, dahil po dito sa libro po na ito na talagang sinulat niya po, pinag-ubusan niya po ng panahon ito para po matapos yung libro po na ito ni President Duterte. Hanggang sa ito nga, naging ano po, humaba na po yung istorya po dito. Marami po tayong mga alam niyo hanggang sa nakilala nga po natin yung writer po natin, nakita po natin yung kanyang puso na napakalinis. So, dito po nag-umpisa yun. Ngayon, marami pong mga DDS po natin na kuno na nagmamalasakit kuno sa ating Pangulo, mga DDS daw at nagmamalasakit. Siyempre, gusto na, they all promoting our books, Gods and President books of President Rodrigo Roa Duterte, writer by Nadia Olobam. So, pinopromote po ito hanggang sa nakita po natin na talagang nakarating po sa iba't ibang panig po ng mundo. Nakilala po natin yung mga ibang leaders po ho dito na wala po silang ginawa kundi bandang huli, ano po, hindi siguro nainggit po sila dito. Nagkaroon po dito ng hindi natin pagkakaintindihan na hindi po natin malaman dahil siguro nainggit sila dahil bakit si Nadia Olobam nakapagsulat siya ng ganito, bakit maraming nakakilala, ibang mga ganon, ano po, hanggang sa dumating po yung punto, mga vloggers na pinopromote po ng libro, hanggang sa makita po natin isang araw, ano po, may mga vloggers po dito, ano po, na talagang nakita po natin na instead po na suportahan, ano po, tulungan kung paano, ano po, para magkaroon po tayo ng launching man lang sa Pilipinas or para ma-promote po itong libro. Hindi namin sinasabi na i-promote mo itong libro. Ano po, dahil ito pong libro po na ito para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya natin sinasabi, kaya natin pinopromote itong libro po na ito dahil gusto po natin na makilala ang ating Pangulo ng lubusan. Ano po? Kaya yan po hanggang sa ngayon patuloy po itong writer po natin. Saka ito nga po, pasintabi, ano po, kayo mga vloggers, ano po, hindi po lahat ng tumatawag na DDS, ano po, hindi lahat po ng tumatawag na mga supporters po ni President Duterte ay kay President Duterte po ito. Marami pong mga ganyan, marami pong sumasabay na mga dilawan na kunyari nag-divert po sila dito ngayon sa administrasyon Duterte. Ngayon alam nyo, dapat hindi po natin pinag-aawayan to hindi po natin pinag-uusapan, kaso ang sinasabi ko lang, winawarningan ko lang kayo po. Kung nakikita po natin, compare the past administration, ano po, kung masama ang ginagawa ng isang Rodrigo Roa Duterte, bakit natin pupulutin yung masama? Alam po niyo kung hindi ho maganda ang ginagawa po ng administrasyon ito, ako mismo, tayo po mismo, ang inyong likod mismo pupunta po ako mismo sa Malacanang. Ihikayatin po natin itong mga kababayan po nating mga Pilipino na bumaba si President Duterte. Kaso wala pong ganun. Punong-puno ng infrastructure development program sa bansang Pilipinas. Hindi po nagawa ng ilang presidente unless, ano po, except President Marcos. Ano po, silang nakagawa po nito. Wala pong ibang nakagawa po dito kundi si President Duterte. The past administration, in the past administration po dito, nagmula po kay Cory, nagmula po kay Ramos,
kay Gloria Arroyo at si Erap at si Pinoy abnormal, ano po, lumala po ng lumala ang problema po ng drugs, corruption at criminality sa bansang Pilipinas nung namuno ang Aquino dito sa bansang ito. Nung dumating ang Aquino dito sa bansang ito, nagkandaletsi-letsi po yung Pilipinas at inayos po dito ng kawawang Rodrigo Roa Duterte na pinagbibintangan po ng mga masama pong tao. Ganyan kagago, ganyan kasama itong mga putang inang mga liberal, pati itong mga dilawan, kaya galit na galit po tayo. Ano po na, isipin niyo po, nakikita po natin na naghanap po tayo ng isang Pangulong Duterte, naghanap po tayo ng isang matinong tao, nagawa po natin. Inamin po ni Rojas na sila po yung nangdaya during election time. Eto, nandito na po tayo. Nung maihalal si Duterte, ano pong ginagawa po ng mga Pilipino ngayon? Pinuputya nila, masama daw ang ating Pangulo. Lahat po, alam po ninyo dito. Wala po silang inisip ngayon, kundi pabagsakin si President Duterte. Ano po? Ganyan po na ganyan ang ginagawa po nila ngayon. Lahat po ng kabutihan, lahat po ng kagandahan, mga magagaling po na kababayan, mga tao, lahat po ng ginagawa po nila. Mga kababayan po natin gumagawa ng paraan para maiangat po yung bansa po natin, para makita po kung paano makilala ng gusto ang bansa po natin at siyempre ating Pangulo. Isa na nga po itong writer po natin. Mga mismong vloggers ng DDS Groups of Organization, mga leaders groups of organization, sana po, nagkakaroon po dito ng connivances, nagsabuatan po dito para, ano po yung hinaharang po nila. Sa totoo lang, hindi ho, nag-ano po dito. Hinaharang po nila na magkaroon po ng launching itong libro po ni President Duterte. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, ano po, si President Duterte, ano po, he is sent by our God Almighty. Sino ba si God Almighty? God Almighty is, He is a God Almighty, the creator of heaven and earth. No, none other than God, only God Almighty. Kahit anong gawin po natin, kahit anong gawin yung paninira kay President Duterte, ang Diyos pa rin ang masusunod po dito. Kaya I'm warning you, vloggers, ano po, itago na lamang po natin dito sa pangalang Richard Calvario. Ikaw putang ina mo. Napakabait mo ng tao, napakabait nitong writer po natin. Bakit yung, kung sino man yung nag-uutos sa'yo, ano po, kayong lahat na bumabatikos dito sa libro ng President Duterte na sinulat yung writers po natin, putang ina nyo. Huwag lang sana tayo magkikita ng mga tarantado kayo. Hindi po ako nananakot po dito. Kahit sino ka man, kahit saan tayo magkita, putang ina mo. Babang kita ng buhay. Isipin niyo po rito ha. Instead na ipakita po natin, ipakita nitong hinayupak na vloggers po na ito yung suporta sa ating Pangulo. Nakikita may talagang sinusuportahan yung mga sinasabi niya po dito, pero binabatikos po niya yung libro po ng ating writer. Yung libro ng President Duterte mismo, kinakalaban mo dito yung Diyos. Isipin mo dito, during election time, during po naman nakita po natin yung mga kanyang sinasabi po rito, okay po dito, pati po tayo. Talagang nakikita po natin na kung makapagsalita po itong vloggers po nito, akala mo sino magaling, ibobo naman itong putang inan to. Kahit sino pa yung kaalyado mo, wala akong pakialam, putang inan yung lahat. Sa totoo lang, hindi ako natatakot kahit sino pa kayo, putang ina. Mga vloggers, akala mo sino kung magsalita po dito. Marami po dito. Wala pa silang iniisip ko dito kundi sirain po si President Duterte, yung ating Pangulo. Binabatikos po nila ng ating gobyerno, kung ano mga pinagsasabi po nila dito. Nung nakapasok po itong libro ni Tatay Digong, si Tatay Digong na ito, nakapasok yung kanyang libro, binatikos po yung libro niya, tinaway po nila yung writer po. Ako, I not defend Miss Nadia Olobama na po. Yung sabi lang po natin po dito yung totoong nangyayari. Isipin niyo po dito, kung makapagsalita mo dito, akala mo dito kung sino itong mga putang inan to, akala mo napakagaling yung mga bobo. Alam mo kaya sinasabi po natin, bobo, kaya sinasabi natin bobo itong mga putang ina, ha? Dahil sa mga walang kwentang bagay na nagpapakabobo kayo dito. Bakit? Ano nyo ba dito? Pera-pera lang ba? Alam po ninyo kayong mga nakikinabang, binibigyan kayo nitong mga tao ng 20 mil. Yes, Concepcion de Los Angeles, ma'am. Magandang hapon. Binibigyan ka ng 10,000, 5,000, 4,000, 1,000. Panandalian lamang po ito. Bakit? Para sirain si President Duterte? Naging consistent kayo dito para sirain nyo si Tatay Digong sa halagang 5,000, 1,000, 2,000. Hindi po pamahabang buhay po ito. Ano po? Para lang masira nyo po yung isang tao po dito. Hindi, nagtataka nga po tayo kung bakit nakakain po nila, nalulunok po nila yung
yung kinakain po nila na pera na galing po sa masama ay para po siraan yung ibang tao, particular sa ating Pangulo. Makapag-vlog po sila dito, makapag-post po sila paninira against sa President Duterte. Masaya po sila dito. Ang sinasabi ko dito, ang Diyos po ay hindi natutulog. Andyan po si God Almighty, nandyan po siya, nakikita po niya. Kaya kayo mga putang ina nyo na, particular po ito yung mga vlogs na kumukontra po sa gobyerno po natin, sinasabotay po yung gobyerno po natin, alam po ninyo, alam ni President Duterte kung ano yung nasa isip, kung ano yung nasa puso niya. Hindi ho tanga si President Duterte para magpapaniwala sa paninira nyo sa ibang tao at ibinibuild up nyo kunyari si Tatay Digong. Ano? Pero ang totoo nasa likod nun, you are a puppet of Liberal Party. Isipin mo, bigyan ka ng 5,000, i-vlog mo to, i-post mo to, siraan mo si President Duterte. Palagay mo, mapapaniwala mo yung utak ng mga Pilipino para kung maniwala doon sa post mo, para maniwala sa vlog mo, dahil pinopromote mo si President Duterte. Hindi po basta ganun lang. Hindi tanga ang administrasyon ito. Hindi po ganun kabobo ang administrasyon ito. Kaya po sinasabi po natin sa mga kababayan po natin, ako, alam po natin to, 2015 until now, nandito po tayo. Dahil alam po ninyo, hindi po ako politician na tao, hindi po ako politiko na tao, nakikita ko po yung talagang kalidad ng isang tao. Nakita ko po ito sa katangian ni President Duterte. Isipin niyo po dito ha, lahat po ng ginagawa po ng ating Pangulo ha, yun lang po total ban po ng Kuwait, total ban deployment po ng Kuwait, pinigil po ng ating Pangulo. Dahil napakadami pong nare-rape, napakadami pong napipik, namamatay po dito sa Kuwait. Particular po dyan talagang Middle East, ito po napakatindi. Pero nakita po natin po dito kung gaano minahal ni President Duterte yung mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, mga overseas Filipino workers. So, binan po ito, pero ano pong nangyayari? Marami pa rin mga tarantado na sinasabotahe pa rin po ito. Marami pa rin pong mga nakakapuslit ng mga OFW papunta po doon dahil talagang sinasadya po nila ito para mayroon siyang masilip. Mabati ko si President Duterte. Ano po? So, total ban, nag-rally po itong mga dilawan. Nag-rally po sila. Alam naman po natin kung sino-sino yung mga nasa likod po ditong mga rally, kaguluhan, patayan po dito. Mga liberal party sila rin po yung punot dulo po dito. Sila po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaganyan yung bansa po natin. Pati po yung usad pagong na economy po ng bansa po natin, ito po ay binabackupan po ng dilawan. Dahil ito po ay wala po silang inisip, kundi papangitin, pasamain ang bansa po natin dahil si President Duterte ay hindi na matanggap na Pangulo ng bansa po natin. Isipin niyo po dito ha, mga kapatid, mga kababayan ko, mga Pilipino, nakikita po natin kung anong ginagawa po ng Pangulo. Ano po? Ito mga rally dito, rally po doon, funded by Liberal Party. Ano po? Pinupundohan po nila. Naban po yung Kuwait, nag-rally po sila, bakit daw ganun? Ano po? Isinisisi kay President Duterte. Di ba? Nadatnan po lahat ng ating Pangulo itong problema po na ito. Inaayos po ni President Duterte para po mapaganda po yung bansa po natin. Pero anong ginagawa? Pinokontra po nila ito. Hanggang ngayon, mayroon pong namatay na OFW dito sa Kuwait. Isinisi kay President Duterte. Thank you very much for watching. Miss Nadia Ulobang, yung writer po natin from Japan. Itong ali po na ito, wala pa siyang ginawa po ito kundi magpuyat din. Parang si President Duterte ho ito eh. Talagang nagtatrabaho po siya, no? Nagpupuyat din, nagpapagod din. Talagang nakita po natin na talagang yung kanyang effort. Gusto po niyang maliwanagan niyo po yung pag-iisip ng mga Pilipino na matagal na pong sinira ng utak ng mga dilawan. Ano po? Nakita po natin ito kung gaano yung kanyang effort para po suportahan si Tatay Digong. Pero sinira po siya. Pero hanggang sa ngayon, nandiyan pa rin po siya, nakatayo siya. So isipin po natin, namatay yung OFW, nag-rally itong mga putang ina, ano po? At sinamahan po ng iba't ibang groups ng organization, mga vloggers, ito nga, nakikisama rin itong putang ina po si Richard Calvario. Isa pa po itong si tago na lamang po sa pangalan John Bornasal, ano po? Wala silang ginawa kundi batikusin lahat po ng ginagawa po natin, ginagawa po ng ating gobyerno, binabatikos po na. Pero ito mga DDS po ito, mga supporters. Pero palihim, ano po, na talagang nakita po natin,
sinisira po nila. Partikular, binabatikos po nila po yung libro ko na ito. Bakit? Para sa akin ba yung libro? Kay Nadia Olobong ba yung libro? Para sa ibang bansa ba yung libro? Hindi po. Itong libro po na ito, sinulat po niya dahil siya po ginamit ni God Almighty para po malinawan yung pag-iisip ng mga Pilipino. Pag nabasa, nakita yung libro po na ito, at least man lang sa pamamagitan po nito, ipapahayag po ng writer po natin yung kanyang suporta. At least po dito, pag nakita, nabasa po natin yung libro, totoo pala, hindi pala totoo yung sinasabi po nila na rapist, palamurang, masama, si President Duterte. So at least nag-iisip po yung Pilipino. Ayaw po nila ito. Ayaw po nila na mag-isip yung Pilipino ng mabuti, na maganda yung ginagawa ng ating gobyerno. Na maganda pala yung hangarin ni President Duterte. Ito po yung ayaw nila na may palaganap sa buti ibang panig po ng mundo. So anong tawag po natin dito? Ito po yung utak po ito ng terorismo. Terorista po yung ganitong klaseng pag-iisip itong mga putang inang to. Si Gordian Bornasan, nakipagsabuha, hindi ko malaman, nakikipagsabuhatan po nila doon sa mga... Bakit? Nabibigyan ba kayo ng pera? Kayo ba satisfied kayo sa 10,000, 5,000, 1,000? Satisfied na kayo? Lifetime na ba yan? Hindi po. Pansamantala lang po ito. Dahil nagbabaka sakali sila na matanggal si Duterte bilang Pangulo ng bansa po natin para makabalik itong mga dilawan at mabilis nilang madugas, manakaw yung mga yaman ng bansa po natin. Dahil ito ay nakikipag-alyado po sila kay George Soros na protektor ng iba't ibang klase ng illegal sa buong mundo na wala siyang inisip kundi sirain ang mga bansang ito. So, ibig sabihin po nito, kung tayo nakikipagsabuatan po tayo sa ganitong klaseng activities, tayo po ay napapalaw po dito sa organisasyon po ng mga terorista. Ito si John Bornasan, nakikita po natin, akala mo kung sino. Pati po yung nasa Japan, wala na ho ngayon, hindi na ako makita kung ano mga account niya po ngayon. More power to your God's impact. Ma'am, thank you very much, Ma'am Nadia Olobong. So nakita po natin dito. Richard Calvario, napakasigasig po ng putang inan to, no? Nakita po natin mga Huwag lang po sana tayo magkikita dahil babalatan ko kayo ng buhay, putang ina kayo. Hindi ako na natakot, hindi ko kayo tinatakot kasi isipin nyo, ano bang ginawa ng ating Pangulo sa inyo? Ano bang ginawa ng writer natin? Ba't binabatikos yung libro? So, kinakalaban nyo yung libro ni President Duterte. Ayaw nyo ito na may pahayag sa buong mundo, na ipakalat sa buong mundo at sinisiraan nyo ito. So, ibig sabihin, nagiging ang utak nyo ay ang laman po ng utak ng mga putang inan to ay terorismo. Ito po kasi utak po ng mga terorismo ito. Wala po silang, para ka na rin pumatay ng isang tao. Para mo na rin sinabi na walang kwenta yung libro na ito. Wala yan. Ganun po yung ginagawa po nila. Binablog po nila, kunyari, pero pag talikod, sinisiraan po nila yung libro. Hindi ako nagpo-promote ng tao po dito. Ang pinopromote po natin dito, yung kagandahan, yung nasa puso. Itong writer po natin, na wala pang inisip, wala po silang ginawa po dito, kundi tulungan ang ating Pangulo. At least man lang po, sa pamagitan po nito, nakita po natin, may ambag sa gobyerno po natin. Pero kayo, sayang yung mga utak nyo, mga vloggers po naman kayo. Itong yung vlogger po ng Japan, marami po ito. Ayaw ko na lang po yung isa-isahin dahil mapapamura po tayo dito ng 1 kilometro. Dahil mga walang kwentang tao po ito. Itong si Boyet Anti-Camera po ng Japan, anong ginawa niya po dito? Inutangan po yung mga DDS po natin. Pinag-uutangan yung mga DDS dito, pinagmamalaki, natutulog ko na sa Malacanang. Si President Duterte nga, hindi ko natutulog sa Malacanang. Alam po niyo, kung wala kang appointment doon sa Malacanang, ito lang sasabihin ko sa inyo, ha? Kung wala kang appointment sa Malacanang, hindi ka po makakapunta doon. Hindi naman po ako nagyayabang. Labas-masok po tayo doon sa Malacanang. Maraming mga nagsasabi, labas-masok ako dyan. Natutuyo itong putang inang si Boyet Anti-Camera. Sinasabi na tutuloy sa Malacanang, kilala niyo si Bongo, si Bato, etc. Kung sino siyang sekretaryo, kanyang kilala po dito. At isa pa naman ito yung John Bornasan, akala mo kung sino napakagaling, wala naman pong laman po yung utak. Ano po, kundi puro pera, yung nangungutang ng pera, hinihingan yung mga OFW, pampagawa daw po ng kisame ng kanyang studio, pangpaayos daw sa kanyang pagpapipintura, mga table, tapos pambili ng laptop para daw po sa programa po ng putang inang to. Gago rin itong mga hinayo. Hindi po natin malaman. Alam po. Itong si Calvario, akala mo sino, mabigyan lang po ni maganda. Kung si pangit, ng 1,000, siniraan na si President Duterte.
Napapamura ka talaga dito. Ano kayang napapala nito sa... Alam nyo, ang inyong lingkod, ano po, ito, tapatan po tayo dito. Nasa barin pa lang po tayo. Marami pang nag-o-offer sa akin ng pera. Ha? Sabi sa akin, itigil mo lang yung ginagawa mo, umuwi ka sa Pilipinas, ibigyan ka ng sasakyan, bigyan ka ng pera. Sabi ko po sa kanila, hindi ho pera-pera yung pinag-usapan dito. Saksak nyo sa baga yung pera nyo. Meron pa tumatawag po sa atin. Iba't ibang bansa po yung tumatawag po sa atin. European, may iba't ibang hindi ko lang po kasi nasave yung number na po. Tatawag number lang. Tapos babantaan po tayo na stop ko daw yung ginagawa ko, kundi mapapahamak ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, papatayin ako. Marami pong ganun. Kilometro po yung death threat na natatanggap po natin. Pero maraming nag-offer po ng pera, binibigyan po. Hindi ko natin kinukuha. Kaya sa awa ng Diyos naman, ano po, mga cellphone natin nasisira, basag-basag yung telepono po natin. Talagang pinagsisikapan po natin kahit paano para may continuous po natin yung ginagawa po natin. Hindi po natin kailangan ng laptop, bagong cellphone, etc. Para lamang mag-vlog ka, promote po si President Duterte. Lolokohin mo yung mga tao. Sasabihin mo labas-masok ka sa Malacanang. Pagkatapos nakakausap ko si ganito, nakakausap ko si ganyan. Tapos hihingan mo yung mga OFW, hingan mo ng pera para ipagawa yung studio mo. Pagkakang kesa mo, pambili ng lamesa, pambili ng cellphone, pambili ng laptop. Kapatid, hindi po ganito yung totoong nagsiservisyo ng totoo. Alam po ninyo, basta ang cellphone mo ay nakaka-connect sa internet. Kung may kakayahan, gusto mong tumulong, gusto mong sumuporta, gawin mo ito. Hinahamon kita kung talagang matapang, magaling ka. Hindi ko natin kailangan yung bago at advanced na unit na cellphone. Basta nakakapag-ano ko pa sa internet. Ito po, ginagawa ko po na ito. Hindi po ako binabayaran ng Concho Pilata po rito. Marami pong nagsasabi po dito, Alex Salazar is watching. Tol, long time no see. Mag-ingat ka din palagi. Hindi man kita nabati ng Merry Christmas, Happy New Year. Saan ka man nandun ngayon, hindi man tayo nagkikita, mag-ingat ka palagi. Happy New Year sa'yo. So, nakita po natin, no? Ang importante po dito yung puso po natin, ano po? Hindi po kinakailangan po dito yung sinasabi mo dito, luma yung cellphone ko, hindi po ganun. Marami po nag-over sa akin mo ng ganyan. Kaya sinasabi ko po dito, kahit sino kayo, putangin na kayo, nananakot, hindi nyo ako kaya. Bakit po natin sinasabi na hindi nyo ako kaya? Wala po akong ano po sa inyo, wala po akong hiningi po sa inyo, wala po akong tinanggap sa inyo, kaya sinasabi ko po, kahit sino kayo, hindi nyo ako kaya. Marami nag-offer po natin ng unit, mga sasakyan, cellphone, kung ano-ano, pera, pero hindi po natin tinanggap ito. Masaya po tayo eh. Masaya po ako sa ginagawa ko dahil proud na proud ako dahil nagkaroon po ako ng isang pangulo na kagaya po ni President Duterte. Marami pa nga ako nagsasabi po dito, binabayaran daw ako ni President Duterte para gawin ko daw ito, ba't ko daw ginagawa ito, imposible daw. Sabi ko po hindi po. Hindi ko wala po akong tinatanggap po dito, saka ayaw ko. Dahil nag-enjoy ako, dahil masaya ako, proud ako kay Prate Digong, at saka siyempre naging Pilipino ako at nagkaroon ako ng isang presidenteng kagaya po niya. So ganyan po tayo. Alam po ninyo, hindi po ako nagpapasipsip na kahit kaninong tao po dito. Ito po ginagawa po natin. Masaya po ako dito. Dahil mahal ko yung bayan, mahal ko yung aking pamilya, mahal ko yung bansang ito, mahal ko ang aking Pangulo. Kasi sinasabi ko po dito, walang kwenta. Walang kwenta ang buhay po na ito. Kung meron ka namang kakayahan para gawin ang mga bagay-bagay, at least man lang para maipakita po natin na talagang maipakita po natin yung totoo. Bakit mo itinatago ito? Bakit ka sumusuporta sa likod ng kortina? Bakit ka sumusuporta sa likod ng dingding? Ipakita mo yung mukha mo, ipakita mo yung full support mo sa ating Pangulo. Hindi ko sinasabi na magbigay ka ng pera, hindi po yun. Ipakita po natin yung kahalagahan ng Rodrigo Roa Duterte kung bakit siya nandyan. Ipakita po natin yung talagang lalaki na matapang. Yun, ipakita po natin, hindi yung kala mo sino ka magsalita, wala naman laman yung utak mo, kundi puro
terorismo yung nasa utak mo na dinidiktaan ka ng ibang tao. Hindi po gano'n. Hindi po yung ako die hard supporter ni Digong. Nandun ka sa likod ko ng pintuan. Nagtatago ka sa kortina, nagtatago ka dito. Magpakita ka. Ganyan po natin inilalarawan ang talagang totoong sumusuporta sa ating Pangulong Duterte. Ano po? Kaya nga, alam po ninyo, ang masakit pa ho dito, ha? Ang masakit pa ho dito, mga kapatid, mga kabayan ko, mga Pilipino. Ami Reyes is watching. Mabuhay ka, salamat sa panonood. Saka si yung Nora is watching. Sa mga nauna po, pasensya na ko kung di po kayo nabanggit. Pero salamat pa rin ako sa mga viewers, followers po natin. So po, iba't ibang panig po ng mundo. Ang masakit pa ho dito, no? Itong mga nangyayari sa ating bansa. Si President Duterte, alam na po natin kung kanyang order po niya dito, no? Yung kanyang yung ginawa, yung order po niya sa lahat po ng mga, pati ko sa DILG po natin, sa mga mayors po natin na yung ilinisin, ayusin po yung kanilang lugar. Ano po? Babalik po tayo dito. Akala nyo nakalusot kayo mga putang ina nyo, kayong mga mayors na tarantado, bugok at kalahati. Kaya nga sinasabi po natin, nag-uumpisa pa lamang po tayo, hindi pa po tayo tapos. Ano po? Nakita po natin, nung unang bugso, ano po, yung order po ng General Anyo, DILG Secretary, hindi ko kayo binabati ko, sir. Unang bugso pa lang, nakita po natin dito na talagang napakatindi ho, yung talagang, yung kanila pong ginagawa po dito para po masigasig itong mga putang inang mga mayors. Talagang totoo. Bagbag dito, bagbag doon. Lumipas po yung panahon hanggang sa ngayon. Ito po, masasabi ko lang po sa inyo. Na-address ko po ito sa ating presidente at sa ating Pangulong Duterte at sa lahat po ng sangay po ng gobyerno po natin. Particular po dito kung sino po yung nakakasakop po dito sa mga mayors po natin. Particular DILG. Ano? Alam po ninyo, yung una pa lamang po napakaganda. Pero ngayon wala na pong nangyari. Back to normal. Bumalik po sila ulit yung mga binagbag po nila noon dahil nga po doon sa measurement po na ito na sumusobra. Nakakalagpas po yung kanilang mga property at yung iba nagtayo po ng infrastructure ano po, sa mismong kalsada. Balik sa normal, back to normal na po ngayon. Yung mga binagbag po ninyo, pinagsisirang mga building po noon, mga ibang parte, binalik na po nila ngayon. So itong DILG po natin, mukhang nakalimutan ko yung order po ng ating Pangulo, ano po, na linisin, ayusin yung kanilang mga nasasakupan. Wala na po, Mr. President Duterte. Back to normal, wala pong nangyayari. Kasi po, nakikita po natin, ang inyong lingkod, umiikot po tayo, naikutan po natin lahat. Ito lamang pong magmula po ng Arayat, Pampanga hanggang sa Gapan hanggang San Jose hanggang Cagayan, ano po, Cagayan hanggang Ilocos o Ilocos Norte hanggang La Union, Pangasinan, Tarlac at Pampanga. Back to normal ito mga putang. Matindi ho. Wala pong nangyari. Balik sa dati itong mga hinayupak po na ito. Na talagang nakikita po natin yung bastusan ng putra nito. Isa na po ito. At pasintabi na rin po sa PNP ho natin, Philippine National Police Highway Patrol Groups. Naikutan po natin itong buong Luzon, wala na po tayong nakikita na mga pulis na nagtatraffic sa mga bayan-bayan, sa mga crossing, sa mga intersection po natin, kundi mga barangay, ano po, na halos magpakamatay sila, sagasaan, murahin ng mga motorista po natin. Hindi na ho sila natatakot. Ha? Hindi na ho sila natatakot po itong mga oligarchy po natin. Sana po huwag mangyari po sa atin yung nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Ano po? I'm very sorry. Na nangyayari po ngayon sa bansang Amerika. Dahil mga oligarte ang nagpapatakbo po sa gobyerno po ng Amerika po ngayon. Kaya po kung ano po yung maisipan, yung gustong gawin ng oligarte, gusto nilang pagtamblingin, patalunin, pasayawin ang isang pangulo ng bawat bansa na kanilang sinamunan, particular po sa Amerika, ano pa, nagagawa po nila ito dahil kontrolado po nila lahat. Na huwag sanang mangyari sa bansa po natin. Kaya patuloy po na sinasabi po natin sa mga kababayan po natin, mag-ingay tayo. Gusto niyo ho ba na sabihin po ni Henry C.
sabihin po ni Lucio Tan, sabihin po nitong tanginang si Ayala na, "Hoy, Mr. Duterte, tumalong ka dyan sa putik na maraming linta." Gusto nyo ba yun? Siyempre hindi po. Ito yung ayaw mangyari ni President Duterte, kaya pinagmumura at pinagbabayad niya po itong mga oligarki ng tamang buwis. Ito namang mga tanga ng mga Pilipino, mga kabayan po natin, wala silang inisip, kundi mag-rally, pabagsakan si Duterte. Hindi po nila iniisip kung ano yung nasa likod po nito, kung ano yung purpose, kung anong ginagawa ng isang Rodrigo Duterte. Emmanuel Salazar is watching. Thank you very much, Eman, for watching. So, ganyan po natin inilalarawan kung bakit hindi tayo tumitigil sa ginagawa po natin. Bakit 2015 pa lang hanggang sa ngayon nakatayo po tayo dito? Gusto po natin isaksak sa utak ng mga Pilipino na si President Duterte yung huling baraha po natin. Siya lang po yung pagkakataon. Siya lamang po yung kaisa-isang Pangulo na may tapang at malasakit at totoong presidente. Isipin niyo po dito, yung Amerika, pinapatakbo ito ng oligarke. Kumbaga, pag-aari po natin yung isang malaking rice mill, ano po, ganitong ginagawa po ng gobyerno, ganyan ang palalabas natin, pagagandahin natin itong mga ginigiling natin. So, sabi ho ng oligarke, dahil nga po itong rice mill po na ito ay hindi ho kayang patakbuhin po ng gobyerno, mayroong isang nagpapatakbo ng mayamang negosyante. Sabi niya, hindi pwedeng ganyan. Walang magagawa po yung presidente kundi sumunod sa oligarke. Bakit? Dahil kapag hindi sumunod ang presidente sa oligarke, masisira po yung diskarte at magkakandalot siletse, magkandaloko-loko yung ginigiling na bigas ng bansang ito. So, ganyan po natin inilalarawan kung bakit napaka-importante na ang isang leader ay matapang. Ano po? Hindi ko sinasabi na hindi matapang si Donald Trump. Matapang din po ito. Ang naging problema po dito, mga kapatid, pinapatakbo na po ng oligarke ang bansang Amerika. At mamaya po marami po tayong makapag-usapan. So dito pa muna tayo sa DILG at saka sa PNP. Kaya nga po ako'y nananawagan sa mga PNP po natin. Particular po dito yung mga highway patrol groups, wala na po. Kaya nga po tinawag po silang highway patrol, dahil dapat po dito sa halimbawa sa MacArthur, dapat po dito mayroon nagpapatrol po dito, mga highway patrol, tinitingnan po nila yung flow ng traffic, saka yung mga nangyayari po dito sa bawat lansangan. So wala na po ito. Bakit ko po sinasabi ito? Nagbibiyahe ka ng napakalayo, gusto mong ibiyahe ng mas mabilis yung iyong paninda. Natatraffic ka dahil nakita mo dito sa kanto, wala kang pulis. Itinayo nila yung barangay tanod po doon, nakatayo po doon. Wala pong ginawa kundi whistle dito, whistle doon, pito dito, pito doon. Wala po silang alam sa traffic rules and regulations. Ano po? Si Yemi Primaliano is watching, Eugenio is watching. Wala po silang alam. Basta pumito. So, nagkandawindang-windang, nagkabuhol-buhol na po yung traffic. Ano po? Counterflow dito, counterflow doon. So, ano na pong nangyari? Siyempre, pumasok yung motor, pumasok yung tricycle, nagkandabuhol-buhol. Yung paninda mo na sariwa mong biniling isda, pagdating po doon sa pagbibilihan mo, lanta na. Tapos po dito, nagbibiyahe ka po dito, makita mo yung bulok na tricycle, walang plaka. Nagmumotor, walang plaka, bulok, walang helmet, nakatsinelas. Pag binusinahan mo, mumurahin ka pa. So, ganun po natin inilarawan, sandali na po. Kaya po ganyan ang sinasabi po natin, ganyan natin inilalarawan na talagang wala po silang takot sa batas. Yun lang po ang totoo niyan. Hindi po sila natatakot sa bansa po natin dahil po sa mahinang klase ng batas. Sinasabi nga po ni Manny Pacquiao na wala pong pangilang batas. So ganun, nakikita po natin. Pangalawa po, itong PNP po natin wala silang pakialam. Highway patrol groups wala pong pakialam. Wala pa tayong nakikita. Yung mga mayors po natin, wala pa silang pakialam po dito. Yung kanila pong mga ipinangako during election time, nakalimutan na. Naging
bingi, naging bulag, naging inutil yung mga putang inang mga mayors po dito. Na eleksyon, talaga pinangako lahat. Baka kung pwede nga lang, ipangako na bigay sa iyo ganito, gano'n. Pero ngayon wala na po. Nakalimutan po nilang lahat ito. At ito pang isa, ano po? Itong mga municipalities po natin, kung ano-ano po yung mga ipinapatupad po nilang batas sa kanilang bayan, municipal ordinance, ano po, sige. Punta ho tayo dito sa mga municipal ordinance po nila. Singil po dito, singil po doon. Singil po ng tax dito, tax doon. Yung kakaparanggot lang po na kanal, basag-basag po yung simento, yung takip po ng kanal. Ilang tao na po yung nahulog doon. Yung palengke po dito, basag-basag yung kanilang manhole, yung mga takip po din basag-basag. Kaunting ko lang nababaha ko yung bayan mismo. Yung mga manhole po sa mga bayan-bayan po dito, mga basag-basag na, hindi, wala po silang pakialam. Pagkatapos po yung mga kalsada po dito na nakuha na po nila yung pondo, yung budget po ng road widening po dito. Magmula Pampanga ho hanggang Ilocos Norte. Ganyan po yung sistema. Pero yung mga kalsada po, pagdadaan ka po dito sa MacArthur, papunta pong Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, ano po, medyo maganda, maluwang po ito. Mga tulay po dyan, maayos. Dumaan ka po dito sa Pampanga, dito ka dumaan sa Cagayan Valley. Sira-sira po dyan. Dito po sa Arayat, makita po natin. Napakatindi po dito. Kawawa yung mga kapatid po natin, mga kabayan po natin. Ano po, talagang nakita naman po natin na sana nga ito, ina-address ko nga ito, sana po ito si Mayor Bon, ano po. Itong Mayor Bon ng Arayat, Pampanga, na sana po makita po niyo ito. Siguro dumadaan naman po kayo dito. Doon po sa palengke, yung mga manhole nyo po dito, Mayor Bon, ano po. Nakabukas po ito, ang pakabaho. Tapos counting dito po sa palengke po ninyo, hindi ko alam kung dumadaan po kayo dito, yung mga drainage po dito, barado. Tapos itong mga putang inang mga congressman, ano, hindi naman po tayo tanga, hindi po tayo pinanganak kahapon. Diyan po sa Arayat, Kamba, no? Yung kalahati, napakaganda, no? Binabalikan lang po natin, no? Kayo mga, itong DLG po natin, ano po? Nakita po natin, no? Kalsada po ito. Kalsada, yung kalahati, espaltado. Inispalte po nila, tapos tinuloy-tuloy po nila. Saan ka nakakita ho dito? Ano? Announcement. Sino ka mang contractor ka dyan sa Arayat, dyan sa Kamba, putang ina mo, tignan mo yung ano ginawa mo. Tignan mo yung ginawa mo, putang ina ka, anong klaseng contractor ka. Sana nga po itong public works in DPWH, ano po. Kung ako lang po yung, ayaw ko pong magano dito dahil nakikita po natin, Ray Dumab is watching, Russell is watching din. Nakikita po natin yung problema. Natatawa na lang po ako dito. Siguro naman kahit na sinong buburok-bok o pipitsuging contractor po dito. Saan ka po nakakita po dito? Binagbag po yung Dong Gonzales. Siguro, hindi ka naman tatanga-tangang contractor kang hinayo pa ka, isak pang putang ina ka. Nakita po natin. Mr. President, ang ginawa po nila dito sa Arayat, ano? Diyan po sa Arayat, Kamba Arayat, ano po? Ispalto po nila, so okay po ito. Tinuloy-tuloy po nila, Mr. President, ano po? Ispalto po nila dito. Binagbag po nila yung magandang ispalto. Binagbag po nila, tinanggal po nila yung ispalto po na ito. Pagkatapos po, tinabunan po nila ang lupa. Okay, tinabunan po nila, Mr. President, po ng lupa yung highway na maganda. Binagbag yung maganda at itinambak siguro sa mga property ng mga putang inan to, Pinoy Semento. Pinalitan po nila ngayon ng lupa. Ang sistema ho dito, nagbuhos po sila ng espalto po dito, umulan. Saan ka po nakakita rito ng kontraktor, nilagyan po niya ng lupa. Pagkatapos po nilagyan po ng lupa, ipinatong po yung espalto. Ilang araw lang po pumutok yung espalto dyan sa Kamba Arayat. Dong Gonzales, hindi ka bulag, ano? Hindi ka bulag, hindi ka bingi. Narinig mo sinasabi ko, putang inang tingnan mo yung ginawa mo ngayon. Lumobo ho yung kalsada, nagiging sanhi po ito ng aksidente, nagiging sanhi po ito ng traffic. Ang alam mo ginawa po nila ngayon, sinaraduhan po nila ngayon ito, nakasarado lang, na? Ganyan po yung ginagawa po ng mga putang inang to. Anong sabi ni President Duterte? Ayusin, linisin. DLG Secretary, mag-ikot ka. Hindi ko puro kalambunganga. PNP Highway Patrol Groups, hinahamon ko kayo kung matapang kayo.
Magpakita kayo sa mga lansang. Nagkamali si President Duterte, kung ako lang ko yung presidente, babawiin ko yung double salary niyo. Nagiging tamad na yun itong mga putang inan to. Nagpapalaki ng itlog ng mga pulis doon sa mga presidente. At itong mga kontraktor, pagkakubra ng pondo, wala nang pakialam itong mga hayop na to. Don Gonzales, sa iyo to. At saka doon po sa San Antonio, Arayat, Pampanga pa rin, Don Gonzales sa'yo pa rin to. 4th District ng Pampanga, Congressman. Kapal na mukha mo. Pagkagaling ka po dito sa Magalang, galing ka po ng Arayat, tataytayin mo po yung lugar po rin papuntang Mexico. Yung approach po ng tulay, napakalalim na po at nagiging sanhi po ito ng traffic at aksidente pa rin dahil sa kababayan mo, Congressman Don Gonzales, utang ina mo. Pagkatapos nyo makobra yung pera. 4th District po ito. Hindi ko na, basta ito, si Don Gonzales po yung, ano po ito, sakop niya ho ito. Mga kapal na mukha yung mga putang ina mo. Kung ako lang yung presidente, sinasabi ko sa inyo. Kakapal na mukha ng mga putang ina. Pagkatapos makobra yung makuha po yung pondo, wala na. Nilatag yung espalto, wala pong nangyari. Sira na naman. Pagkatapos nakuha yung pondo, sira na. Papalabas na naman ng pera itong mga gagawin to. Ito ang sinasabi ko yung mga mayors. Mahihahiya na mga sa pagmamukhaan yung mga boy. Isipin nyo lang po dito, lalaki ng sahod nyo, yung kurakot nyo pa, is open nyo pa. Alam natin, hindi po tayo tanga. Alam po natin yung natatanggap nyo. Palibasa kayo mga talamak. Mga adik sa pera at mga putang na ito. Isipin nyo ha. May solusyon po ito kung bakit po natin sinasabi ito. Itong DILG po natin, PNP po natin, negligence of duty, wala po silang pinapabayaan po nila trabaho. Bakit? Sumasweldo naman kami. Doble yung sweldo namin. Ang pakialam namin dyan, yun nga po eh. Antay lang kayo. Darating yung panahon nyo. Alam nyo, sana napapanood ito ng mga kaalyado natin, mga kasama mo natin. Kayong mga organizer, mga tuta ng mga organizer na nasa ibaba, na naglilidera po niya sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa iba't ibang sulok po ng Luzon, Pilipinas, na sinasabi po ninyo na kayo'y naatasan ni sekretary, naatasan ni ganito na hawakan yung lugar na ito. Alam po niyo, ito pong usapin na revolutionary government. Akala po nila kasi ganun-ganun lang ito. Ayaw ko pong magsalita sa inyo kayong mga leader-leaderan na nasa ibaba, no? Si Joe Babs is watching. Natatawa ako dito. Tinatawagan po nila tayo dito. Dahil naging ano din po tayo dito. 2018 tapos na po itong appointment na sinasabi po nila, etc. Nagagamit po na yung popularity po natin para po i-promote ito. Na talagang sinasabi po nila tayo po hawakan daw po natin yung ganito. Tapos bandang huli, mabalitaan na lang po natin, tinanggal daw po ako bilang isang officer. Ano po, tinanggal po tayo at napalitan na daw po yung kumahawak dito sa lugar po na ito. Natatawa ako sa kanila. Tapos ngayon, tinatawagan po ako para yung makapal na mga dokumento pinapasubmit po sa atin at isusubmit daw po sa Malacanang dahil ito daw pong mga tao na ito kaakibat at ito para sa pagbabago kung ano ang sinasabi po nila. Ako, I'm not against revolutionary government. Against po tayo sa mga tao na nagpapatupad po dito na sinasabi sila po ay naatasan. Kung ilan na pong tao ito na naatasan daw po ng ating Pangulo, ano? Particular po itong si Roberto Lucas na kanyang sinasabi, si Kalimlim, si Bilin, etc. Kung sino-sinong mga tao po dito na sinasabi po nila. Hindi ko kayo binabatikos. Ang sinasabi ko lang, magpakatotoo kayo. Hindi ko kayo binibiro po dito kahit sino pa kayo, wala akong pakialam. Kahit general ka pa, senador ka pa, o pangulo ka pa, kung mali yung ginagawa mo, wala akong pakialam sa'yo. Huwag niyo akong tatakutin dahil hindi ako tatakot sa inyo. Sasabihin niyo sa akin, submit mo yung ganito, submit mo yung ganon. Kung totoo kayo, magpagod kayo. Sinasabi po nila na sila daw po marami daw po sila ng tao.
Hawak daw po nila yung Nueva Ecija, sila daw po yung ganon. Ako hindi po ako nagyayabang po dito. Tayo, organize po tayo. Sinabi ko po doon sa tumawag sa akin, mag-ano kayo ng sarili nyo. Hindi yung umaasa kayo sa ibang tao. Kung talagang totoo kayo, di magpakita kayo. Di tingnan natin, sabi ko. Tingnan natin sa bandang huli kung sino yung kikilalanin na talagang leader. Ano po? Alam po ninyo, ang salitang leader, mahaba pong usapin to. Malalim po ng usapin itong leader po na ito. Marian Leto is watching. Hindi, inimbitahan mo si ganito, invite mo si ganyan, napapirma mo si ganito. Hindi po ganun ang leader. Ang totoong leader, ipakita mo yung suporta mo. Hindi yung John Neri is watching, salamat sa panonood. Hindi yung nagsasalita ka lang ganun, hindi po ganun. Sinasabihan po tayo dito na tinanggal na daw po ako sa Nueva Ecija, pinalit daw si ganito, isubmit mo raw si ganito. Putang ina nyo. Tatawa na lang po ako sa mga tao pa rin. Hindi naman po tanga yung gobyerno para i-appoint ka na tarantado ka, naggago ka, na wala kang inisip, wala kang ginawa, kundi pan sarili mo lang. Alam po ninyo itong mga naghahangad dito pa sa revolutionary government, ano po, kaya sana po itong organizer, hindi ko sinasabi na wala kang alam, ano? Hindi po natin sinasabing, I'm not saying that you don't know what happened in this country. Alam po natin kung ano pong nangyayari. Hindi bobo ang administrasyon, hindi bobo ang gobyerno, hindi bobo si Digong para ibigay sa'yo yung posisyon na hinihingi mo na hindi ka nagpagod. Alam po ng presidente po natin. Alam ni Pangulong Duterte kung sino-sino yung mga tao, kung sino-sino yung mga karapat-dapat na ilagay sa posisyon. Sana napapanood nyo itong video ko na ito. Sila daw po yung gobernador dito, sila daw po yung mayor, congressman, etc. Kung ano mo sinasabi. Kaya nga po sinasabi po natin na sana po maging maingat po tayo. Na tingnan po natin itong mga nangyayari, ano po, maging maingat po tayo dito. Huwag natin gamitin yung revolutionary government sa pansarili pong atin. Marami pong sumasakay, marami pong sumasabay po dito po sa revolutionary government na talagang gusto po nila, wala po siyang inisip po dito kundi pansarili. Sarili lamang po nila po dito. Red gov na, pero ang gusto po nila maging presidente, si Gloria Arroyo, si Pinoy, si Ramos, etc. at marami pang iba. Yan po ang katotohanan. Akala po nila sumisigaw si ganyan, sumisigaw si ganito, sumisigaw yung revolutionary government. Magulo po ito. Tapos pag na-deklara yung revolutionary government, sila daw po yung congressman, sila daw po yung mayor, sila daw po yung gobernador sa isang lalawigan. Nakipag-away po sila regarding po dito. Kaya sabi ko na lang sa isip ko, tingnan na lang natin sa bandang huli. Hindi naman tanga yung gobyerno po natin. Hindi po tayo naghahangad ng posisyon, pero huwag lang akong bibigyan ng posisyon. Huwag lang tayo magkakaroon ng posisyon dito. Dahil sinasabi ko dito, putang ina kayo. Corruption, criminality, paubos kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Hindi pa ako nagsasalita dito ng kung ano lang po dito. Sinasabi po natin yung katotohanan po dito. Huwag lang ako mabibigyan ng posisyon. Huwag lang po ako magkakaroon po ng posisyon dahil walang tatayong demonyo dito sa Nueva Ecija po. Kung sabing congressman ka, anak ka ng general, putang ina mo kung ikaw ay nagiging hadlang para sa pagbabago at ikaw ay involved sa anumang klase ng aktibidad, sa illegal activities dito sa bansang ito, dito sa lugar na ito. Kung ako yung gobernador, ako yung mayor sa isang lalawigan, huwag mo nang gagawin yan dahil ibabaong kita ng buhay. Kaya sinasabi ko nga, magpasalamat po kayo dahil si President Duterte ay mali yung ngayong iniisip na mamamarita ang ating presidente. Kung ako yung ayoko na magsalita. Kasi sabi ko po kung ako ang presidente. Kayong mga reporter, kayo nagrarally, patay na kayong lahat yan. Nilalangaw na kayo ngayon. Pasalamat po tayo dahil ang ating Pangulo ay may isip ng mahinahon, diplomasya ang ating Pangulong Duterte. Kaya sana po, i-encourage ko po kayong lahat dito. Hindi pa ako nagpapaalam, hindi pa ako tayo tapos. I-encourage ko po kayo na magpatuloy po tayo. Hindi po natin ginagawa yung programa po na ito para pansarili po natin, para magpasikat, magyabang. Ang sinasabi po natin dito, may mga basihan po tayo. Kala po nila dito, nung 21, Revgov na! Pati itong si Robin Padilla. Alam po niyo,
itong mga sumisigaw ng Remgov, ito yung mga dati si Robby Padilla nagpapagamit siya dito. Sinisigaw nila Remgov na, pero hindi nyo alam. Marami pong may gusto na magkaroon po ng revolutionary government. Hindi tanga si Digong para i-declare, para ibigay po ito. Alam niya po yung isip at puso ng bawat Pilipino. Alam niya yung nangyayari. Ano pa? Alam niya kung sino-sino itong mga tao po na ito. Hindi pa hinog, hindi pa yung time, hindi pa panahon. Pero antayin po natin. As soon as possible, makakamit din po natin ito. Dahil po tayo, subok po natin itong mga tao po na nagsisibag-sigawan po na ito. Explain po natin ito isa-isa sa mga kababayan po natin mga Pilipino. Kung bakit po natin kailangan, kung bakit natin gagawin to. Pero maraming nagsumisigaw ng Remgov na ang gusto nilang presidente hindi si Digong. Yun ang totoo. Ba't ko naman ididikla, ba't ko tatanggapin as revolutionary president kung gano'n po mangyari? Siyempre hindi naman po tayo tanga. Hindi naman tayo bobo para i-declare ito, di ba? Ganyan po si President Duterte. Ito naman mga tarantado, mga leader, tinatawag yung mga members, pinapangakuan na ganito. Ang sinasabi ko nga po, tayo, yung original po na team natin dito sa Nueva Ecija, sinasabi ko nga po, basta continuous lang po tayo. Sinasabi nga po, alam po ng Pangulo kung ano yung nasa isip, kung ano nasa loobin po natin. Antay-antay po natin. Alam po ninyo, itong mga nangyayari nasa po dito sa bansa po, lahat po ng nangyayari na po dito sa atin, itong mga rally, mga patayan, mga extrajudicial killing, pagkatapos yung mga nagpapanggap dito ng mga NPA. Alam nyo ba kung ano po yung punot dulo po dito? Itong mga sumasabotahe po sa gobyerno po natin. Itong Liberal Party, Party List Groups of Organizations, CPP, NPA, sila yung sumisira dito sa bansa po natin. Sila yung sumasabotahe sa ating gobyerno. Itong mga nagrarally. Yung mga nagrarally po na ito, 50% po ito mga terorista. Aktivista, terorista. Na ito, binabakapan ng Liberal Party, pinupuntahan ng Liberal Party. Baka sakaling, makahikayat pa sila ng mga Pilipino, mag-viral, mapuno yung Manila, magkanda traffic. Ganyan din po yung sistemang gustong mangyari ng ibang naghahangad ng revolutionary government. Ay matalino po yung tao. Gusto po nila magkaroon po ng kaguluhan para ma-declare yung revolutionary government. Hindi po tanga ang gobyerno. Hindi po natin kaaway yung China, hindi po natin kaaway yung Russia po dito o Japan. Sila po yung mga kaalyado po natin. Alam niyo po ba kung bakit nakipag-alyado si Tatay Digong sa China, Russia at Japan? Mga influential countries po ito, mga influential bansa po ito. Dahil sa kasaysayan, mapapasama ang bansang Pilipinas sa pinaka-influential bansa, pinakamayamang bansa sa mundo. Bakit ko po sinasabi ito? Mahal ko kayo eh. Bakit ka magagalit si President Duterte? Ba't ka magrarally against President Duterte? Diba? Yun lang naman ang tanong. Dahil po sa pera. Hindi po dahilan po dito yung mahirap ka. Tiyaga, antay lang po tayo. Nagrarally kayo dahil sa pera. Hindi nyo nga alam kung ano yung iniisip, kung ano yung ginagawa at gustong mangyari ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Minumura nyo si Digong. Binabastos nyo si Digong kung ano mga pinagsusulat sa mga pader. Duterte resign. Duterte out. Hindi ko yun eh. Isipin po natin, bakit po natin sinasabi ito? Ba't hanggang ngayon nandito po tayo? Dahil nakikita po natin kung sino si President Duterte. Dinaya siya pero hindi siya nagtagumpay. Because President Duterte, he is a God's president. Duterte is sent by God Almighty in this country. Tapos sasabihin mo, paalisin mo, hindi po ganun. Matalino ang ating Pangulo. Human right violation, sino bang nagpauso nito? Amerika. Di ba? Bakit yung Middle East?
Yung Saudi Arabia, napakadaming mga human rights doon. Hindi ho mapakialaman, mapanghimasukan po ng Amerika. Bakit po kaya? Bakit? Gusto nyo mong malaman kung bakit hindi kayang panghimasukan ng Amerika ang Saudi, Middle East po ito. Dahil po, ang Saudi, number 1 na supplier ng langis ng Amerika. Ha? Kaya takot na takot po sila, hindi nila kaya ang Saudi dahil pag nainis yung Saudi, i-withdraw lahat ng Saudi yung kanilang hindi na ho sila babagsakan ng langis. Lahat po ng mga makinarya po ngayon, mga sasakyan, mga pabrika, lahat po ng ano po natin, pinapatakbo po ito ng langis. Siyempre po matatakot po yung ganyan po sila kaipokrito ng Amerika. Bakit binabanatan po nila yung Pilipinas? Wala silang napapala eh. Butata po sila palagi. Anong gagawin po nila ngayon para makapasok sa Pilipinas? Ginagamit po na they are using the Liberal Party. Liberal Party po yung kaalyado po nila sa Pilipinas. At yan po yung ginagawa po nila ngayon para sirain si President Duterte. Ginagamit po nila ngayon ito para baka sakali magkaroon po ng giyera, away. Hindi naman po ganun katanga si Tatay Digong. Ang laki ng pagbabago ng Pinas ngayon. Correct, tama ka dyan, ma'am. Nakita po natin kung gaano sila kagago. Ginagamit nila yung itong mga Liberal Party, kung ano mga pinagsasabi po nila, kung ano mga ginagawa po nila dito, para makapasok lang, makagawa po ng issue, extrajudicial killing. Ang mga pumapatay po dito, mga tauhan, iniutosan po ng Liberal Party para manggulo, mag-rally. Itong drugs po na ito, sino bang po dito sa drugs po na ito? Pinapalala po nila para mayroon silang paraan, may dahilan para makapasok sa bansa po natin. Buti na naman po at may mga nahuhulin, umaamin po dito na pinawalan po sila ng drug lord, nakakulong sa Bilibid Prison, at ito po, binabayaran po nila para patayin lahat mga nasa watchlist ni President Duterte. May bintang kay Digong yung pagpatay, pero hindi. Magaling ang Diyos pa rin. Sinong nanalo? Diyos pa rin. Nahuli siya. Nahuli ang isang hitman, umamin, drug lord. Sino ba yung drug lord? Kaalyado ng Liberal Party. Sila po nag-uutos para patayin yung mga nasa watchlist. Drug watch ng ating Pangulo. Bintang nga naman kay Digong. Hindi sila nagtagumpay. Namatay yung pare, bilintang kay President Duterte. Kaya pala namatay yung pare, pinapatay ng mayor, ng congressman dahil kinabit ni pare yung kanyang asawa. Kaya ako man po ipapapatay kita. So ganun po katindi. Mayor po namatay, bilintang kay Digong. Yung pala, negosyo ang dahilan. Yung isang mayor, pinatay dito, bilintang kay Digong. Pinapatay daw. Hindi po yung pala, pinatira ng drug lord. So, hindi siya nagtagumpay. Diyos pa rin ang nanalo. Tayo pa rin ang panalo po dito. So ngayon, nakikita po natin kung sino yung kaaway po natin. Liberal Party. Sila po yung number 1. Itong mga salot. Sila po yung mafia. Sila po yung dapat nating pag-ingatan po dito. Wala silang inisip, wala silang pinangarap kundi pabagsakin ang administrasyong Duterte. Sila po yung kaaway ng bansa. They are the number 1 enemy in this state. Liberal Party. Bakit natin sinasabing Liberal Party? Si Virus. Anong ginagawa niya po dito? Sinisira po si President Duterte. Si Drilon, si Pangilinan. Lahat po sila dito. Si Dilima, Trillanes, etc. Nakita po natin kung ano yung sinisira po niya, kung gaano nila kasira si Digong. Di ba? Nakita po natin po. Maging maingat po tayo. Ang hiling ko lang po dito, magsama-sama, magkaisa, suportahan po natin si President Duterte dahil nakikita po natin yung pagbabago sa bansang Pilipinas ay napakabilis. Tapos sasabihin mo, mag-resign ka, Duterte. Bobo ka. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Pag-resign mo yung taong matino. Sinong gusto mong ipalit dito? Yung mandurugas. Itong mga teroristang mga Liberal Party. Bakit ang sinasabing mga teroristang Liberal Party? Sino po yung founder po ng CPP? Si Ninoy. At saka si Jose Maria Sison. Sila po yung nagdala ng salot sa bansang ito. Kung bakit nag-iikahos, kung bakit usad pagong ang bansa po natin. Kung hindi pa dumating ang isang Digong, lugmok ang bansa po natin sa kahirapan. At ang yumayaman, itong mga putang inang mga dilawan na mga magnanakaw. Ang mga hihirap at ang mga totoo na gusto magserbisyo sa bansang ito, lalong nababaon, laging nagiging kawawa.
Kaya ang nananalo mga politician po dito, yung mga may pera at kaalyado ng Liberal Party, kaya nagkalat yung demonyo dito sa bansa po natin noong panahon ng Aquino. Ito po, nililinis ng administrasyong ito ngayon. Kaya po hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin nakakamit yung pagbabago sa bansang Pilipinas, siyempre. So, I encourage all of you, brothers and sisters, saan ka man nandun, paki-like at paki-share na lang po yung video po natin. Gusto ko po, sana po, mabasa at mapanood lahat po ng mga kababayan po natin, mga Pilipino saan ka man nandun, iba't ibang sulok po ng mundo, Hindi ko po kayo pinipilit sa mga may gusto lang. Maraming salamat po sa inyo, Madam Nadia Olobang. Also, thank you very much sa pagsubaybay po sa programa po ng Katotohanan. Mabuhay po tayo, Kita-kita po tayo sa mga susunod po na kabanata dito po sa programa ng Katotohanan. Mabuhay kayo. Salamat po sa inyong lahat. Mga kawan po natin, mga kadidis po natin. Keep supporting our President Duterte. Mabuhay po kayo. Salamat po ng marami sa inyo. Bye-bye po at ako'y magsa-sign out na. Maliligo na ako. Kagigising ko lang ako kanina. Salamat po ng marami, ma'am. Thank you very much.